Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1521 hanggang Kabanata 1530. Kabanata 1521. Alas 12 na ng gabi, at mahigpit ang pagbabantay sa buong tirahan ng Tianlong. Sa looban, tahimik na nakaupo si Yehan sa harap ng mesang bato, tulala. Noong nagsasanay siya sa daigdig ng Taoismo, mayroong isang nakakatakot na ratio ng oras na tiyak na kapakipakinabang para sa paglilinang. Napakalaki nito, ngunit hindi ba dapat hayaan ko ring makapasok sa daigdig ng Taoismo ang mga taong ito sa paligid ko para mag-ensayo? Napaisip si Yehan. Siyempre, hindi magiging kuripot si Yehan sa mga pinagkakatiwalaan niya. Gayunpaman, mga bagong kasapi pa lamang ang mga taong ito mula sa Tianlong at hindi pa nasusukat ang kanilang katapatan. Hindi maaaring maging pabaya si Yehan. Kapag may nagtaksil, maipapakita ang sekreto ni Yehan na may hawak ng ganoong kayamanan, at mapapahamak si Yehan sa isang napakamapanganib na sitwasyon noon. Hindi pag-aalinlanganan ni Yehan sina Dao Tong at Xiao Yuangang. Bagaman hindi pa sila nagtagal na nagkakilala, nadama ni Yehan ang kanilang katapatan sa mga mata ng bawat isa sa pakikipag-ugnayan sa larangan ng digmaan ng Diablo at sa madilim na lungsod, isang napakamarahas na babae, at may isang sikretong nakatago sa kanyang puso, nararamdaman ito ni Yehan. Sa tatlo, si Shi Wuli ang pinaka-hindi tiyak ni Yehan, at siya rin ang pinakamaikling panahon na nakilala ni Yehan. Para sa kanya, kailangan ni Yehan na matuto patungkol sa kanya. Ang pag-iral ng daigdig ng Taoismo ay hindi dapat basta-basta. Upang mailantad, kahit na gusto niyang ilantad ang daigdig ng Taoismo, si Yehan ay maaari lamang harapin ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. Maghintay na lang tayo at tignan. Huminga ng malalim si Yehan, at nagdesisyon na siya sa kanyang puso. Gamit ang mundong ito ng Xuanman, ito ay magiging isang lubhang abnormal na paglilinang para kay Yehan at sa mga taong nasa paligid niya. Mga mapagkukunan, ngunit ang ganitong uri ng mga mapagkukunan ay maaari lamang idirekta sa mga pinagkakatiwalaan, at totoo rin ito sa Steel of Good Fortune na nakatago sa daigdig ng Taoismo. Little Flame King, pumunta si Yehan sa timog na lugar, at ang apat sa kanila ay nagtatag ng isang puwersa na tinatawag na Tianlong sa timog na lugar. Bukod dito, ayon sa investigasyon, si Yehan ay isang 2 bituing alchemist. Teritoryo ni Yanwang, mansyon ni Yanwang, si Yanyu ay may ngisi sa kanyang mukha, nakapikit ang kanyang mga mata at nagsabi. 2 bituing alchemist, talagang minamaliit ko ang taong ito, ngunit sa madilim na lungsod, wala silang mapagtatagwan. Tungkol sa lupa, bagaman ang timog na lugar ay isang hindi inaangkin na lupain, ngunit magkakaugnay ang mga puwersa, mayroong ilang mas makapangyarihang mga tao dito, at kung gusto nilang tumayo, nakasalalay ito kung pumapayag ako, si Yanyu, o hindi. Sabi ni Mengshan, Little Yan King, ang Tianmen sa timog na lugar ay nakikipag-ugnayan na sa ating Yanwang Mansion, mas mabuting hayaan silang kumilos, at madaling sirain ang maliit na Tianlong na ito gamit ang kapangyarihan ng Tianmen. Tianmen, Sheng Huazon. Umngisi si Yanyu, ang taong ito ay laging gustong makipagkaibigan sa aking Yanwang Mansion, upang takutin ang ibang mga puwersang kalaban sa kanya. Sige, sabihin kay Sheng Huazon, pagkatapos magawa ang bagay na ito, ang Yanwang Mansion ay handang suportahan ang kanyang Tianmen. Tumango si Mengshan. Nagpatuloy si Yanyu, sa kasalukuyan, ang kanyang pagkakakilanlan ay naipakalat na sa madilim na lungsod, at sa tingin ko ay naipakalat na rin ito sa Wuseng Palace at Helian Palace. Kumusta naman ang 2 lalaking iyon? Sabi ni Mengshan, natanggap na nga ng Wuseng Palace at Helian Palace ang balita, ngunit si Helian Waki ay pansamantalang kalmado, ngunit inihayag na ni Ren Zhongshan na ang madilim na lungsod ay magiging libingan ni Yehan. Napakaganda, mahirap para sa kanya na hindi mamatay sa lungsod na ito ng kadiliman. Ako ang unang tao sa listahan ng mga bayani. Gusto kong makita kung maaari ba talaga siyang makarating doon. Sabi ni Yanyu, sa pamamagitan ng paraan, ang mahiwagang master na lumitaw noong nakaraang pagkakataon may anumang mga pahiwatig. Umiling si Mengshan at nagsabi, hindi ako makakahanap ng anumang bakas sa madilim na lungsod, marahil ang taong ito ay umalis na, o marahil ang huling pagkakataon ay isang kapritsyo lamang ng mahiwagang master, at wala itong kinalaman kay Yehan at sa iba pa. Sabi ni Yanyu,
kalimutan na natin, kung may intensyon man o wala ang mahiwagang master, ang haharap kay Ye Han ngayon ay si Sheng Huazon, marahil ay si Ren Zhongshan din, hindi na natin kailangang direktang makialam sa Yanwang Palace, gamit ang kanilang kakayahan, marahil maaari rin itong pilitin ang mahiwagang master. Kung sina Sheng Huazon at Ren Zhongshan ay nabigo na pilitin ang mahiwagang master, pinatutunayan nito na sina Ye Han at ang iba pa ay wala sa paligid ng mahiwagang master na ito. Kung hindi ito patay, hindi pa huli ang lahat para kumilos tayo. Little Yanwang, ipapagbigay alam ko sa isang tao ang Tianmen Sheng Huazon, 3 araw na ang pinakamatagal, sa sandaling kumilos si Sheng Huazon, malalaman natin ang sagot. Sa tirahan ng Tianlong, si Ye Han ay pumunta sa pangunahing bulwagan. Naroon sina Shi Wulei, Dao Tong, at Xiao Yuangang. Bagaman itinatag ang Tianlong, hindi pinangangalagaan ni Ye Han ang mga walang kabuluhang bagay na iyon. Si Shi Wulei ay may karanasan sa lugar na ito. Nang makita si Ye Han na papalapit, tiningnan siya ni Shi Wulei at nakangiting nagsabi, Ye Han, tila abala ka, ngayon na ang Tianlong ay may 200 tao na sumali, ang gamot na ito ay nasa iyo. Matapos sabihin ito, ang magagandang mata ni Shi Wulei, na nanunood kay Ye Han, ay biglang lumiwanag, at isang ekspresyon ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata, Ye Han, ikaw, ay sumulong na sa huling yugto ng kaharian ng pagkakaisa. Nang marinig ito, sina Dao Tong at Xiao Yuangang ay tumingin din kay Ye Han kaagad, at pagkatapos, isang ekspresyon ng pagkagulat ang sumilay sa kanilang mga mukha. Kung bibilangin ang oras, hindi nila nakita si Ye Han ng higit sa isang araw. Ngayon na muling lumitaw si Ye Han sa harap nila, nasa huling yugto na ito ng kaharian ng pagkakaisa, na nagparamdam sa 3 na parang nananaginip sila. Swerte lang, marahil magkakaroon ka rin ng ganitong uri ng swerte sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Ye Han at umupo sa isang upuan. Nang marinig ang mga salita ni Ye Han, hindi ito paniniwalaan ni na Shi Wulei at ng iba pa, swerte. Anong uri ng swerte ang maaaring magparamdam sa isang tao na sumulong ng 2 kaharian sa loob ng isang araw? Ang nangyari kay Ye Han ay lubos na sumire sa kanilang pag-unawa sa paglilinang. Ye Han, hindi ba kayo umiinom ng mga mahiwagang gamot? Gulat na tiningnan ni Shi Wulei si Ye Han. Maliwanag na hindi niya pinaniwalaan ang swerte ni Ye Han, at totoo rin ito kina Dao Tong at Xiao Yuangang. Sa tingin ko posible, nakangiting sabi ni Dao Tong, sumang-ayon si Xiao Yuangang. Nang makita ito, ngumiti si Ye Han at nagsabi, sobrang iniisip ninyo, marahil isang araw ay maiintindihan ninyo, at pagkatapos ay marahil ay magiging katulad ninyo ako. Nang marinig ito, bagaman hindi alam ng 3 ni na Shi Wulei ang kahulugan ng mga salita ni Ye Han, lahat sila ay may kanya-kanyang sekreto, at hindi sila magtatanong kung hindi ito ihahayag ni Ye Han sa ngayon. Anuman, ikaw ay isang abnormal na halimaw. Umiling si Shi Wulei at nagsabi, sa ngayon, ganap ng kinuha ng Tianlong ang human at ang dating ari-arian ng Killing Men. Ang 2 lugar na ito ay umaabot sa 50,000 spirit stones bawat buwan. Sa ngayon ay mayroong higit sa 200 katao sa Tianlong, kung ang mga mapagkukunan lamang ng spirit stones, halos sapat na ito, ngunit sa mga tuntunin ng elixir, ang mga gamot ay dapat bilhin, kaya natatakot akong mahihirapan itong suportahan. Sabi ni Ye Han, ayos lang, plano ko lang na palawigan pa ang impluensya ng Tianlong, at ang kasalukuyang kapangyarihan ng Tianlong ay masyadong maliit pa, kaya kailangan kong patuloy na mag-recruit ng mga talento na sasali. Sa saklaw ng aking imahinasyon, ang Tianlong ay may hindi bababa sa 1,000 tao. Ang ating unang hakbang ay ang ganap na masakop ang timog na rehiyon. Nang marinig ang mga salita ni Ye Han, nagulat sina Shi Wulei at ang 3. Maaaring walang puwersa na may higit sa 1,000 tao sa lungsod ng kadiliman, dahil uubos ito ng napakaraming mapagkukunan, kahit na ang Ruyan Palace at Wuseng Palace mahirap para sa isang makapangyarihang puwersa tulad ng Helian Palace na suportahan ito. Kabanata 1522. Ngumiti ng mapait si Shi Wulei, at nagsabi, Ye Han, masyadong malaki ba ang iyong gana? Ngayon, halos hindi kayang suportahan ng 200 taong ito, paano natin mabibigyan ng ganoong kalaking mapagkukunan ng pagsasanay sa pamamagitan ng pag-recruit ng higit pang mga tao? Sabi ni Dao Tong, kung makakakuha ka ng isang espiritual na ugat, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito, ngunit siyam na pangunahing puwersa lamang ang may mga espiritual na ugat. Ang bawat isa sa siyam na pangunahing puwersa sa rehiyon ng Yaoguang ay may espiritual na ugat, tulad ng Jansong, mayroon silang espiritual na ugat sa kanilang tirahan, kaya maraming mga henyo ang pipili na sumali sa sekta ng espada upang magsanay, at ang ating Tianlong ay walang anumang background, kaya medyo hindi angkop na patuloy na mag-recruit ng mga henyo upang sumali. Sabi ni Shi Wulei,
huwag nating pag-usapan ang mga espiritual na ugat. Kung mayroong isang pagtitipon ng espiritual na porma sayon, maaari nating patuloy na mag-recruit ng mga talento upang sumali, ngunit huwag nating sabihin na walang sinuman dito ang mag-aayos ng isang pagtitipon ng espiritual na porma sayon. Kahit na makapag-ayos tayo ng isang pagtitipon ng espiritual na porma sayon, marami pa rin tayong kailangan. Ang espiritual na binhi ay ang mata ng array. Sabi ni Xiao Yuangang, ang mga espiritual na binhi ay ang kakanyahan ng isang espiritual na ugat, at ang ilang mga espiritual na binhi ay maaaring hindi lumago sa isang solong espiritual na ugat. Nang marinig ito, ang puso ni Yehan ay tumalon, at pagkatapos ay isang bato na may napakayaman na aura ang lumitaw sa kanyang kamay, agad na pinupuno ang bulwagan ng isang napakadalisay na aura. Ito ba ang espiritual na binhi na pinag-uusapan ninyo? Tiningnan ni Yehan ang tatlo at ngumiti. Kaagad, ang tunog ng mabilis na paghinga ay nagmula sa bibig ni Shi Wulei at ng tatlo, at ang tatlong mga titig ay tumitig sa espiritual na binhi sa kamay ni Yehan, ang kanilang mga ekspresyon ay nagulat. Espiritual na binhi, bukod pa rito, maaaring umabot na ito sa antas ng high-level na soul seed. Yehan, saan mo nakuha ang ganoong kabuting bagay? Ang mga mata ni Xiao Yuangang ay lumiwanag, at ang soul seed sa kamay ni Yehan ay maaaring isang high-level na soul seed na level up na. Ang mga mata ni Shi Wulei at Dao Tong ay kumikinang din. Ngumiti si Yehan at nagsabi, swerte, nakakuha ako ng ganoong espiritual na binhi. Isa pang swerte. Ang mga salita ni Yehan ay nagparamdam kina Shi Wulei at sa tatlo na sabay-sabay na umirap. Sa sandaling ito, naramdaman nila na hindi na nila masyadong maintindihan si Yehan. Nariyan na ang espiritual na binhi, ngunit sino sa atin ang mag-aayos ng pagtitipon ng espiritual na porma sayon? Inilahad ni Shi Wulei ang kanyang mga kamay. Nang marinig ito, si Yehan ay may ideya at nagsimulang makipag-usap kay Suzaku. Suzaku, alam mo ba ang pagtitipon ng espiritual na pormasyong ito? Alam ko na ang batang ito ay mag-aakit sa aking atensyon. Galit na sabi ni Suzaku, bagaman hindi ko nilinang ang aura ng inyong lahi ng tao, ito ay isang maliit lamang na pagtitipon ng espiritual na array, paano ito mahihirapan para sa akin? Inirapan ni Yehan, ang tono ng lalaking ito ay medyo malakas, ngunit dahil sinabi na ito ni Suzaku, syempre naniniwala si Yehan na ang lalaking ito ay may higit pang mga sekreto kaysa sa kanya. Sabi ni Yehan, huwag kayong mag-alala tungkol sa bagay na pagtitipon ng espiritu, iwanan ninyo ito sa akin. Ngayon na ang Tianlong ay may matitirhan, dapat itong patuloy na lumago. Ang ilang mga puwersa sa paligid ng Tianlong ay maaaring maging aming mga target at maaari silang kainin ng paunti-unti. Hindi ko maisip, hindi magtatagal bago masakop ng Tianlong ang lugar sa timog. Nang marinig ito, tiningnan ni Shi Wulei si Yehan ng kakaiba, ang lalaking ito ay nag-ayos pa ng isang pagtitipon ng espiritual na array. Sabi ni Dao Tong, kung mayroong isang pagtitipon ng espiritual na array, kung gayon ang pagkonsumo ng mga mapagkukunan ng spirit stone ay mababawasan, at mayroong higit sa 10 maliliit na puwersa sa paligid ng ating Tianlong, at ang kanilang lakas ay halos kapareho ng kay Human at Killing Gate. Sabi ni Yehan, pagkatapos ay kainin muna natin sila, at ang aksyon ay dapat na mabilis, mas mabuting tapusin ito sa loob ng isang araw, at huwag bigyan ng ibang mga puwersa ng anumang oras upang gumanti. Sa aking imahinasyon, sa loob ng isang buwan, ang Tianlong ay dapat na mangibabaw sa timog na lugar. Halos masamid sina Shi Wulei at ang tatlo sa mga salita ni Yehan. Winalis nila ang higit sa 100 maliliit na puwersa sa paligid ng Tianlong sa loob ng isang araw, at sinakop ang timog na lugar sa loob ng isang buwan. Kung si Yehan ay hindi masyadong maayos ngayon, lahat sila ay magdududa na ang kabilang partido ay hindi nagsasalita sa iyong pagtulog. Hindi ipinaliwanag ni Yehan ang mga namumulang mukha ng tatlo ni Shi Wulei. Sinabi niya, hindi pa ako nagbibiro, at ito nga ang aking layunin na sakupin ang timog na rehiyon sa loob ng isang buwan. Tungkol sa higit sa 10 tao sa paligid ng Tianlong maaaring simula na silang atakihin ngayon. Mayroong higit sa 200 katao sa Tianlong na maaaring hatiin sa 2 grupo. 50 tao sa aking panig ay sapat na, at ang iba sa inyo ay pamumunuan ng 3 sa inyo. Hatiin sa 2 grupo, at makipaglaban sa loob ng isang araw. Wasakin ang higit sa 10 puwersang ito sa loob ng bansa. Yehan, talagang plano mo bang gawin ito? Tanong ni Dao Tong ng malalim na boses. Ang matatag na mga salita ni Yehan ay talagang nagulat sa tatlo sa kanila. Napakahirap na puksain ang higit sa 10 maliliit na puwersa sa loob ng isang araw. Hindi ito ang iyong karaniwang laki. Nang marinig ito, walang imik na sabi ni Yehan, Kuya Dao Tong, paano ko naman gagawin ang ganitong bagay bilang isang biro?
Umiling si Shiwulei at nagsabi, sige, dahil gusto mong mabaliw, mababaliw tayo sa iyo at tingnan kung ang ating Tianlong ay makakagawa ng himala sa timog na lugar na ito. Hindi nagtagal, sa tirahan ng Tianlong, dalawang grupo ng mga tao ay sumugod na sa kalangitan, nahahati sa dalawang direksyon, at umalis sa kawalan. Sa pagkakataong ito, maliban sa 20 tao na naiwan upang bantayan ang bahay, ang natitirang mga tao ay lahat ay ipinadala. Iyan ang mga tao ng Tianlong. Ang mga sundalo ay nahahati sa dalawang grupo. Maaaring ang Tianlong ay gumawa ng ilang malalaking hakbang. Hindi ko alam, ngunit ang pinuno ng Tianlong na ito ay hindi simple. Hindi lamang siya isang dalawang bituing alchemist, ngunit may mga alingaw-ngaw din na ang taong ito ay pumasok sa ikasampung palapag ng Jansen Tower. Mayroon siyang 3 uri ng kapangyarihan. Siya ay nireranggo bilang siyam na bituin ng Cheney Tower. Isang henyo, at ang pinakamahusay na henyo din sa listahan ng mga bayani. Pinapanood ang mga taong Tianlong na umalis, ang mga tao sa ibaba ay tumingin pataas at pinanood sila. Ang pagsira sa higit sa 12 maliliit na puwersa sa paligid ng Tianlong sa loob ng isang araw, ito ay syempre hindi kay abangan ni Ye Han. Tungkol sa kasalukuyang kapangyarihan ng Tianlong, ito ay mas malakas kaysa sa anumang maliliit na puwersa sa paligid. Mayroong higit sa 100 mga master sa estado ng pagkakaisa bukod dito, ang kasalukuyang kaharian ni Ye Han ay umabot na sa huling yugto ng kaharian ng pagkakaisa, at may buong lakas ng pakikipaglaban, walang sinuman sa gitnang yugto ng Tungyo Realm ang makakapigil sa kanya. Bukod dito, ang lakas ng higit sa 12 maliliit na puwersa sa paligid ng Tianlong ay kasing lakas ng Human at Killing Gate, kaya hindi kailangang matakot ni Ye Han sa kanila. Kabanata 1523. Ang mga tropa ay nahati sa dalawang grupo, si Ye Han ay nanguna lamang ng 50 tao, ngunit para sa kaligtasan ni Ye Han, direktang nagpadala si Shiwulei ng 50 eksperto mula sa kaharian ng pagkakaisa upang sumunod kay Ye Han. Sa kawalan, sunod-sunod na mga silweta ang dumaan na parang isang bulk zone ng hangin. Master, ang puwersang pupuntahan natin ay ang Daddy Gate. Ang may-ari ng Daddy Gate ay si Zhou Meng, at siya rin ay isang walang awa na tauhan sa lugar na ito. Sa tabi ni Ye Han, isang binata sa huling yugto ng kaharian ng pagkakaisa ang mahinahong nagsabi. Tumango si Ye Han at nagsabi, ano ang iyong pangalan? Master, ang aking pangalan ay Jiang Ye. Tugon ng binata. Ang unang laban na ito ay nagpakita sa akin ng iyong lakas at katapatan. Sa hinaharap, magkakaroon ng mga mapagkukunan na higit sa iyong imahinasyon na naghihintay para sa iyo. Matapos magsalita, mabilis na umalis si Ye Han. Nagulat, isang maliwanag na liwanag ang sumili sa mga mata ng ibang mga taong nakarinig nito. Hindi nagtagal, sa loob ng saklaw ng impluwensya ng Great Earth Gate, sina Ye Han at ang iba pa ay lumitaw, dala ang isang umaalingaw-ngaw na aura ng pagpatay sa kalangitan sa itaas ng Great Earth Gate, at isang alon ng nakakatakot na masasamang enerhiya ang binalot sa buong Great Earth Gate. Sino ang nangangahas na kumilos ng may pagmamalaki sa Daddy Gate? Isang nakakatakot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa Daddy Gate. Si Ye Han ay dumating kasama ang kanyang mga masters at agad na nag-alarma sa mga masters sa Daddy Gate. Ang figure ay sumugod sa kalangitan at lumitaw sa kawalan sa tapat ni Ye Han at ng iba pa, tinatitigan sila ng napakamalamig na mga mata. Ako si Tianlong Ye Han, Dad Aiman. Mula ngayon, hindi na kailangan pang magpatuloy na umiral. Patayin. Malamig at matatag ang tingin ni Ye Han, at sa isang utos, sina Jiang Ye at ang iba pa ay nagmadali patungo sa master ng Dad Aiman. Ang nakakatakot na kapaligiran ng pagpatay ay agad na binalot ang kalangitan. Ikaw na bata? Ikaw si Ye Han? Ang sect master ng Tianlong, na nasa listahan ng mga bayani. Ang aking daddy sect ay hindi ka pa inaatake, ngunit ngayon ay pumunta ka rito ng mag-isa. Humihingi ka ng iyong sariling kamatayan. Si Zhou Meng ay may isang nakamamatay na tingin sa kanyang mukha, sa isang iglap, ang malaking kutsilyo sa kamay ng kalaban ay parang bahaghari na tumutusok sa araw, nagmumula sa kalangitan sa itaas ng kalangitan. Tawa. Hinugot ni Ye Han ang kanyang espada, at ito ay kasing bilis ng isang bulk zone ng hangin, at ang gintong liwanag ng espada ay agad na sumirit sa kawalan. Ang espada na ito ay walang anumang pagkukunwari, ang napakadalisay na matalas na kapangyarihan ay pumaibabaw sa kawalan, at maging ang nakakatakot na liwanag ng espada ay lahat ay napunit, at sa wakas ay direktang tinusok ang katawan ni Zhou Meng, na winawasak ang sigla ng kalaban. Sa isang hampas, si Zhou Meng, na nasa mga unang yugto ng Netherworld Realm, ay agad na napatay. Wala man lang siyang karapatang makipaglaban kay Ye Han. Matapos sumulong sa huling yugto ng He Realm, ang lakas ng pakikipaglaban ni Ye Han ay nagkaroon ng isang malaking pagbabago kumpara sa dati.
Matapos mapatay si Zhou Meng, lumipad si Ye Han sa gitna ng mga masters ng Dadiman na parang isang bulkzo ng hangin. Ang gintong liwanag ng espada ay sumalpok sa kalangitan at lupa, at ang mga masters ng Dadiman ay agad na napatay na parang paghihiwa ng gulay. Sa tuwid na linyang iyon, sa likuran niya, ang mga bangkay ay nahulog sa kalangitan, na bumubuo ng isang napaka-nakakagulat na tanawin. Ang tanawin na ito ay nagulat sa lahat tulad ni Jiang Ye. Sa loob ng wala pang 3 minuto, lahat ng mga masters ng Dadiman ay napawi. Ang labanang ito ay maituturing na isang blitzkrieg, kaya ang mga nakakita sa tanawin na ito ay hindi na nakareact. Mula ngayon, ang lugar na ito ay pag-aari ng Tianlong. Ang sino mang gustong makialam ay walang awa na papatayin. Sa kalangitan, ang nakamamatay na tinig ni Yehan ay umalingaw sa kalangitan, at pagkatapos, ang mga tao ng Tianlong ay agad na umalis, nagmamadali sa kanilang susunod na target. Tianlong, ang taong iyon ay si Yehan, ang pinakamahusay na henyo sa listahan ng mga bayani. Nang makita sina Yehan at ang iba pa na umalis, ang taong nakakita sa pagkawasak ng Daddy Gate ay nag-react lamang. Jiangmen, isang puwersa sa tabi ng Dadiman, sa sandaling ito, sa itaas ng Jiangmen, sina Yehan at ang mga tao ng Tianlong ay lumitaw. Patayin! Walang dagdag na tunog, direktang ibinigay ni Yehan ang utos na pumatay, at pagkatapos, ang mga tao ng Tianlong ay sumabog sa tirahan ng pangkalahatang gate na parang mga tipaklong, at nagsimula ng isang madugong pagpatay. Master, gayunpaman, ang kanyang huling kapalaran ay hindi pa rin nakatakas sa kapalaran na agad na mapatay ni Yehan. Para sa mga masasamang taong ito na umiiral sa madilim na lungsod, si Yehan ay walang awa at hindi siya dapat maging malambot kung gusto niyang tumaas sa madilim na lungsod. Matapos ang Dadiman, ang Jiangmen ay hindi nakatakas sa wakas na mapawi. Susunod, Jianmen, Yangmen, Zhudiiman, Fistmen. Sa loob lamang ng 3 oras, sa pamumuno ni Yehan, simula sa Dadiman, 6 na puwersa ang isa-isang nawala sa kanilang mga kamay. Sila ay parang mga tulisan. Mayroong isang kaguluhan, ang 6 na sphere of influence ay tila sumabog, at sila ay lubos na nagulat na hindi nila mapaniwalaan. Maaaring si Yehan ng Tianlong ay gustong patayin ang lahat ng mga puwersang ito sa paligid niya ng may bilis ng kidlat. Posible iyon. May mga alingaw na si Yehan ng Tianlong ang pinakamahusay na henyo sa listahan ng mga bayani. Siya ay lubos na masama. Kung titingnan mo ang lokasyon ng Tianlong, may mga Zhudiiman, Yangmen, Jianmen, Jiangmen, at Dadiman bago ang gate ng Kamao. At ngayon na ang sect ng Kamao ay nawasak na, natatakot ako na ang mga puwersang ito sa harap nila ay hindi makatatakas sa wakas na mapawi, tila gusto ng Tianlong na lumaki sa maikling panahon. Ang 6 na sphere of influence na nawasak ay isang kompletong sensasyon. Ang tanawin ay parang isang palengke ng gulay. Mayroong walang katapusang daloy ng mga tinig na nag-uusap nito. Ang mga masisiglang tinig ay kumalat sa mundo. Ang madugong mga aksyon ni Yehan ay direktang nag-udyok sa mga taong ito. Ang 6 na puwersa ay napawi, at ang bilang ng mga namatay ay umabot na sa daan-daan. Ikapito, ang Yellow Gate. Kabanata 1524. Sa ibabaw ng garrison ng Huangmen, isang grupo ng mga duguan ng mga figure ang lumitaw. Ang kanilang paglitaw, ang mga pagsabog ng dugong-dugo ay lubos na gumalaw sa mga taong nakakita sa kanila. Sa mga taong ito, mayroong mga patak ng dugo na tumutulo. Gayunpaman, sa harap nila, ang binata na may sirang braso ay nakasuot ng puti, ngunit hindi nadungisan ng dugo, at mukhang napakamalinis. Walang anumang tunog, lumitaw sila at direktang pumasok sa Yellow Gate. Matapos ang sunod-sunod na pagpatay, ang mga tao ng Tianlong ay medyo nanlalamig na. Bagaman sila rin ay mga taong pumapatay ng hindi kumukurap, sa loob ng ilang oras matapos pumatay ng napakaraming tao, ang kanilang mga puso ay lalong lumalamig. Siyempre, ang nakakatakot na lakas ni Yehan na agad na pumatay sa mga pinuno ng maraming pangunahing puwersa sa bawat oras ay tumagos din sa mga puso ng mga masters ng Tianlong. Siya ay parang isang hindi natatalong Diyos ng digmaan. Walang sino man ang makakapidyo sa kanyang espada sa ganitong paraan. Ang prestihiyo. Nagpapatuloy ang pagpatay. Sa pamumuno ni Yehan, matapos mapawi ang Yellow Gate, 2 pang puwersa ang napawi. At mula simula hanggang ngayon, 7 oras pa lamang ang lumipas. Sa loob ng 7 oras, 9 na puwersa ang napawi sa lugar sa paligid ng Tianlong. Umabot sa nakakatakot na 500 tao.
Ang lugar na ito, na may Yehan at ang iba pa sa lahat ng dako, ay magkakaroon ng kumpletong kaguluhan, at ang dugo na nabuo ay magpapasindek sa mga mamamatay na taong ito na nanirahan sa madilim na lungsod sa buong taon, at ang madugong pagpatay ng Tianlong at ang nakakatakot na lakas ni Yehan ay nagulat sa mga tao sa lahat ng pangunahing rehiyon. Sa ilalim ng ganitong uri ng pagpatay, nararamdaman ng lahat na ang Tianlong ay magiging isang puwersa na hindi maaaring baliwalain sa timog na rehiyon dahil sa Tianlong, mayroong Yehan, isang pinuno na matapang at may talento. Ika-10, Liu Himan. Sa tirahan ng Liu Himan, ang madugong labanan ay muling naitatanghal tulad ng dati. Ang pinuno ng Liu Himan ay isang master ng pinakamataas na estado sa huling yugto ng Liu Hei. Ang kombinasyon na ito ng lakas ay maaari nang pumatay sa Tong Yujing ang master ng unang yugto. Gayunpaman, sa mga mata ni Yehan, ang ganitong uri ng kombinasyon ay hindi gaanong kahusay kaysa sa Netherworld. Sa kalangitan sa itaas ng Liu Himan, isang grupo ng mga figure ang nagtipon upang titigan ang madugong tanawin ng pagpatay, ang kanilang mga ekspresyon ay nagulat. Matapos ang bawat laban, ang mga tao ng Tianlong ay tila lalong nagiging mabangis habang nakikipaglaban, at sila ay walang pagod. Ang mga pagpatay na iyon ay tila nagpupunas ng kanilang mga isipan, iniwan lamang ang pagnanais na pumatay sa kanilang mga puso. Si Yehan ay nakialam, at ang mga tao ng Tianlong ay maaari ring tapusin ang labanan ng may bilis ng kidlat. Sa ilalim ng pag-atake ng Tianlong, ang Liu Himan ay naging isa pang puwersa na kanilang winasak. Ang mga taong ito ay talagang nagiging baliw, gusto nilang magpatuloy. Oo, hinabol ko sila hanggang sa dulo. Hanggat alam ko, ang mga puwersang kanilang napawi sa araw na ito ay umabot na sa 10, at ngayon ay patuloy pa rin sila. Baliw, isang grupo ng mga baliw. Kung napakaraming puwersa ang napawi sa loob ng isang araw, ang mga buto ay malamang na naipon na sa mga bundok. Ang madugong pamamaraang ito ay mas malupit kaysa sa anumang iba pang puwersa. Pinapanood si Yehan na patuloy na lumalayo kasama ang master ng Heavenly Dragon na ang katawan ay nababalot na ng dugo, ang ilang mga tao na sumunod mula sa ibang mga sphere of influence ay may malamig na mga kamay at paa, dahil si Yehan ay hindi tumigil matapos sirain ang 10 puwersang ito, na ginagawang imposible para sa mga tao na huminto. Alam mo ba kung nasaan ang kanyang pangwakas na destinasyon? Gayunpaman, ang hindi alam ng mga taong ito ay, bukod sa 10 puwersa na napawis sa pamumuno ni Yehan, mayroon ding 5 puwersa na ibinigay din sa kanila sa pamumuno ni Shi Wulei, Dao Tong, at Xiao Yuangang. Nawasak, nangangahulugan ito na hanggang ngayon, 15 puwersa ang nawasak ng Tianlong. At sa paligid ng Tianlong, mayroong kabuoang 17 puwersa. Kung ang 17 sphere of influence na ito ay itinuturing na isang bilog, ang Tianlong ang sentro ng bilog na ito, at sina Yehan at ang kanyang mga tropa ay nahahati sa dalawang grupo, ito ay nasa paligid ng bilog na ito upang sirain ang mga puwersang ito at gawing mas malawak ang kanilang sphere of influence. Ika-11, Crazy Gunman. Ang puso ay matagal ng manhid, at ang natitira na lamang ay ang pagnanais na pumatay. Ang master ng Tianlong ay dumating sa kalangitan sa itaas ng pintuan ng mabaliw na baril na parang ulap ng dugo. Ang pinuno ng Crazy Gun Sect ay isang master ng Netherworld na may napakamalakas na pagmamarka. Nang harapin ang mabaliw na kapangyarihan ng pagpatay ng Tianlong, ang pinuno ng Crazy Gun Sect ay natakot. Malamig na nasa tapat nila. Ngayon, nakapatay na ako ng sapat na mga tao. Crazy Gun Sect, dapat kayong mag-alis o mamatay. Naglakad si Yehan, tinatitigan ng may-ari ng Crazy Gun Sect ng mga mata na kasing lamig ng yelo. Pagmamalaki, dahil lamang sa ikaw ay isang pile at gusto mo akong mag-alis, kung tama ang aking hula, ikaw ang pinakamatalino na Yehan sa listahan ng mga bayani. Kung papatayin kita, darating din ba ako doon? Ikalat ang pangalan ng Yaoguang Domain. Malamig na umungol ang pinuno ng Guangcheng Sect na may intensyon na pumatay. Dahil pinili mong mamatay, pumunta sa impyerno at pumatay. Whoosh! Hawak ni Yehan ang espada, ang bilis ay parang puting kidlat. Hindi mo man lang makita ang kanyang after-image sa mundong ito, ang pinuno ng Crazy Gun Sect ay nakaramdam lamang ng pagkalabo sa harap ng kanyang mga mata, at sa susunod na sandali, isang puting liwanag ang sumilay mula sa kanyang mga mata matapos ang isang flash, ang figure ni Yehan ay direktang sumirit sa likuran ng pinuno ng Crazy Gun Sect, parang isang multo, at ang pinuno ng Crazy Gun Sect Master ay naputol na ng espada ni Yehan, at ang kanyang ulo ay naputol ng kanyang espada. Spike! Sa loob ng 5 minuto, kasunod ng Liu Himan, ang Quang Chengman ay muling nawasak. Kabanata 1525. Ang mundong ito ay isang tanawin ng kaguluhan, ang madugong pagpatay ay pinanood ng mga tao sa mundo,
si Shi Wulei ay nag-iisa na nakipaglaban sa isang master ng Netherrealm, at maraming sugat sa kanyang katawan, ang mga sugat na ito ay kanya. Ito ay naipon ng pinupugutan ng mga pinuno ng mga pangunahing puwersa. At ang paksayo na nakikipaglaban kay Shi Wulei at sa iba pa ngayon ay ang ika-6 na puwersa na kanilang nakaharap. Bagaman ang ganitong uri ng pag-unlad ay hindi gaanong kakaiba tulad ni Ye Han at ng iba pa, ito ay napakaganda na. Pagkatapos ng lahat, kina Shi Wulei at sa iba pa, wala tulad ni Ye Han, na maaaring agad na pumatay ng isang baliw sa Netherworld, at ang lakas ng mga tao sa ibaba ay magkakaiba rin. Sa oras na ito, sa malayo sa larangan ng digmaang ito, isang grupo ng mga duguan na figure ang lumitaw. Sa harap ng grupong ito ng mga figure ay isang binata na nakasuot ng puti. Sa sandaling lumitaw sila ay parang isang ulap ng dugo, dala ang nagkarga sa larangan ng digmaan na may isang napakalaking madugong aura, ang kanilang paglitaw ay agad na pumatay at nasugatan ang mga masters ng kalaban. Ang mga ito ay mga tao rin ng Tianlong, iyon ay ang sect master ng Tianlong na si Ye Han. Ito lang ay ang mga taong ito ay nakaranas ng hindi maiisip na mga labanan. Maaaring sila ay nagmula sa kabilang panig. Nang makita ang paglitaw ng mga taong ito, maraming tao ang napangibabawan ng napakalaking madugong aura, kung gaano karaming tao ang dapat patayin upang magkaroon ng nakamamatay na aura. Whoosh! Hinugot ni Ye Han ang kanyang espada, ang ningning ng espadang iyon ay parang kuryente, at ang puwersa nito ay parang kulog, direktang pinatay ang master ng Tongyu Realm na nakikipaglaban kay Shi Wulei. Mayroong 17 puwersa sa kabuuan, 11 sa mga ito ay naalis sa pamumuno ni Ye Han, sina Shi Wulei at ang iba pa ay nag-alis ng 5, at ang puwersang ito ay ang huli na ngayon. 17 puwersa ang napawi sa loob ng isang araw, at 8 o 9 na daang tao ang pinugutan ng ulo. Tiyak na gagawing sikat ang reputasyon ng Tianlong sa halos 100 puwersa sa timog na lugar, at ito ay napakasikat. Ang ganitong uri ng madugong paraan at lakas, ngayon kahit na ang anumang puwersa sa timog na rehiyon ay gustong harapin ang Tianlong, kailangan nilang timbangin ito ng mabuti. At ito rin ang isa sa mga layunin ni Ye Han na sirain ang higit sa 100 puwersa sa paligid ng Tianlong sa loob ng isang araw. Dito, ang pagkakaroon ng malakas na lakas at nakakatakot na paraan ay ang pinakamahusay na panakot. Siyempre, maaari rin itong palawakin ang sphere of influence ng Tianlong. Sa loob ng isang araw, 17 puwersa ang napawi, at mayroong isang kaguluhan sa lugar na ito ngayon. Ang madugong mga pamamaraan ng Tianlong ay nagparamdam sa mga tao sa 17 puwersang ito ng takot, bagaman ang mga taong naninirahan sa lungsod ng kadiliman sila ay mga taong uhaw sa dugo, at ang pagpatay ay isang karaniwang pangyayari na para sa kanila. Gayunpaman, 17 puwersa ang nawasak sa loob ng isang araw, at 8 o 9 na daang tao ang pinugutan ng ulo. Gamit ang bilang na ito, ang panlabas na mundo ngayon ay tumitingin sa Tianlong na parang tumitingin sila sa mga demonyo. Ang ganitong uri ng pagpatay ay hindi pa nangyari sa buong madilim na lungsod. Ang Ye Han ng Tianlong na ito ay talagang isang baliw, at ang kanyang mga pamamaraan ay mas nakakatakot kaysa sa ilang walang awa na mga tao na may masamang reputasyon. Wasakin ang 17 puwersa sa loob ng isang araw. Ang mga taong ito ay hindi lamang walang awa sa kanilang mga pamamaraan, ngunit napakakatakot din sa lakas. Ang bilang ng mga master sa Netherworld Realm na namatay sa mga kamay ni Ye Han lamang ay kasing taas ng 10. Sa araw na ito, narito sila sa timog. Ang lugar ay masasabing lumikha ng isang madugong himala. Sa kasalukuyan, 17 puwersa ang naalis na. Tila gusto ng Tianlong na lumaki sa maikling panahon at palawakin ang kanilang sphere of influence ng isang biglaan. Ang kanilang mga ambisyon ay hindi maliit. Walang ambisyon, paano kaya mabubuo ang ganitong madugong pagpatay, ngunit si Ye Han ng Tianlong ay karapat-dapat na parangalan bilang ang pinakamahusay na henyo sa listahan ng mga bayani. Gamit ang ganitong uri ng pag-iisip at paraan, mahirap hanapin ang pinakamahusay na henyo sa mga henyo sa listahan ng mga bayani. 2 tao ang lumabas. Sa kasalukuyan, ang Tianlong ay nag-alis ng 17 puwersa sa loob ng isang araw. Mula sa puntong ito ng pananaw, natatakot ang Tianlong na magkakaroon ng higit pang mga hakbang. Bilang ang unang henyo sa listahan ng mga bayani, si Ye Han ay tiyak na isang henerasyon na ayaw maging nag-iisa. Gayon din, tila ang lakas ni Ye Han ay tumaas din ng kawaila hilakbot, at ito ay talagang hindi kapani-paniwala na siya ay nasa huling yugto na ng kaharian ng pagkakaisa. Sa paligid ng Tianlong, ang masiglang kapaligiran ay kumakalat. Ang madugong mga aksyon ng Tianlong ay nagdulot na ng kaguluhan sa paligid, at mayroong maraming kaguluhan. Sa ngayon, sa lugar na ito, halos lahat ay nakakaalam tungkol sa bagong umuusbong na kapangyarihan ng Tianlong.
Makapangyarihan at paraan, bigyang pansin ito. Tirahan ng Tianlong, matapos ang labanan sa araw na ito, 17 puwersa ang nawasak sa isang patuloy na pag-atake. Maliban kay Yehan, halos lahat ay manhid na. Siyempre, matapos sirain ang 17 puwersa, ang Tianlong ay higit pa sa 30 katao ang nawala. Kapansin-pansin na wala sa 50 tao na sumunod kay Yehan ang namatay, ngunit ang mga pinsala ay hindi maiiwasan. Pagkatapos bumalik sa tirahan ng Tianlong, si Yehan ay direktang naglabas ng isang malaking bilang ng mga table tasks at ibinigay ito kay Shi Wulei. Ang mga table tasks na ito ay nakuha mula sa Yinyang Underground Palace, at ang mga tao sa ibaba ay nangangailangan ng mga table tasks upang maibalik ang kanilang lakas o pagalingin ang kanilang mga sugat, gamot. Sa bulwagan, ang apat ni Yehan ay magkakasama na nakaupo, ngayon ay nagawa nilang sirain ang 17 puwersa sa paligid sa loob ng isang araw, na nagparamdam kina Shi Wulei, Dao Tong, at Xiao Yuangang nang hindi mapaniwalaan. Yehan, ngayon ay sa wakas ay naniniwala na ako sa iyo, ikaw ay kabilang sa uri ng taong maaaring lumikha ng mga himala. Hinahangaan ni Shi Wulei, at ang mga tropa ay nahati sa dalawang grupo, at ang mga taong kanilang pinangunahan ay pumatay ng 6 sa kanila, sa pamumuno ni Yehan, 11 sa mga ito ang napawi. Parehong sina Dao Tong at Xiao Yuangang ay kailangang tanggapin ang puntong ito. Sabi ni Yehan, sa totoo lang ay hindi mahirap sirain ang 17 puwersang ito, ngunit wala pa itong nagawa noon, na nagparamdam sa inyo na hindi ito magagawa. Ngayon ay mayroong puwang sa sphere of influence ng 17 puwersang ito. Upang maiwasan ang mga aksidente, ang mga tao ay dapat na magmadali doon sa lalong madaling panahon, at, samantalahin ang mainit na bakal, maaari nating ipahayag ang pag-recruit ng mga tao ngayon, at ngayon ang lakas at paraan ng Tianlong ay nakita na ng mga tagalabas, sa tingin ko ay maraming mga tao ang gustong sumali sa Tianlong. Bukod dito, ang Tianlong ay mayroon ding 2 bituing alchemist na tulad mo, at ang pagtitipon ng espiritual na porma sayon na malapit ng maayos, na magiging mas kaakit-akit. Nakangiting sabi ni Shi Wulei, aasikasuhin ko ang bagay na ito. Gawin, sa tingin ko ay maraming tao ang darating sa labas ng tirahan ng ating Tianlong bukas. Ang balita ng pag-recruit ng Tianlong ay kumalat sa paligid ng Tianlong, na muling nagdulot ng kaguluhan, ngunit ito ay eksakto kung ano ang iniisip ni Yehan at ng iba pa. Matapos kumalat ang balita, sa labas ng tirahan ng Tianlong sa susunod na araw, ang tanawin ay parang isang walang laman na eskinita. Mayroong libo-libong tao sa madilim na karamihan sa pagitan ng langit at lupa, at may mga taong parating pa rin mula sa malayong kalangitan. Isang matinding pakiramdam ng pang-aapi ang binalot sa tirahan ng Tianlong, at ang maingay na tunog ay kumakalat. Sina Yehan at ang iba pa ay lumabas sa tirahan ng Tianlong, at ang tanawin sa harap nila ay eksakto kung ano ang kanilang inaasahan. Kabanata 1526. Kasabay nito, sa mga Tianmen sa timog na lugar, ang Tianmen ay isa sa 3 pinakamakapangyarihang puwersa sa halos 100 puwersa sa timog na lugar. Tianlong, Yehan? Ang taong ito ay dapat na ang pinakamahusay na henyo sa listahan ng mga bayani, tama ba? Bakit hindi kumilos si Yan Yu ng mag-isa? Gawin ko ito para sa iyo. Bilang master ng Tianmen, ang lakas ni Sheng Huazan ay nasa estado na ng konsentrasyon, at sa ilalim ng kanyang pamumuno ay 7 masters ng Tungyo Realm at daan-daang masters ng kaharian ng pagkakaisa, na naging isa sa 3 pinakamakapangyarihang puwersa sa timog na rehiyon, isa. Master, ito ay isang henyo lamang na hindi pa lumalaki. Kung ito ay sisirain, makukuha natin ang suporta ng King Yan's Mansion, na palihim na magpapalakas sa ating posisyon sa timog na rehiyon. Kapag nakuha na natin ang suporta ng King Yan's Mansion, kung gayon sina Che Xiaomen at Washumen ay hindi nangangahas na maging masyadong mayabang laban sa ating Tianmen. Sa ibaba, isang lalaki ang nagsalita ng malalim na tinig. Nang marinig ito, si Sheng Huazan ay umisi at nagsabi, kung hindi dahil sa pagsupil kina Che Xiaomen at Washumen, paano ko, Sheng Huazan, susundin si Yan Yu at iiwan ito sa iyo upang sirain ang Chanchenlong? Kung makuha ko si Yehan ng buhay, gusto ko talagang makita kung ano ang hitsura ng unang talento sa grupong ito ng mga bayani. Sa oras na ito, sa labas ng gate, isang lalaki ang pumasok at nagsabi kay Sheng Huazan, Master, may balita mula sa ibaba na ang Tianlong, isang bagong umuusbong na puwersa sa timog na rehiyon, ay nag-alis ng 17 puwersa sa loob ng isang araw. Tila ang Tianlong ay maraming ambisyon. Wasakin ang 17 puwersa sa loob ng isang araw, at ito ay ang Tianlong na naman. Kumunat ang noo ni Sheng Huazan, at umisi, ano kayang malupit na tao? Ang paraang ito ay hindi karaniwang madugwan, tila ang ilang mga bagong dating ay gusto ito ay sumusulpot sa timog na rehiyon.
Emph, kung gusto mong manguna, kailangan mong makita kung mayroon siyang lakas, Sectmaster, tila kailangan nating kumilos laban sa kanila sa loob ng ilang sandali. Tumango si Sheng Huazon, at nagsabi, gusto ni Yan Yu na patayin ko ang Tianlong na ito at si Yehan, ang pinakamahusay na henyo sa listahan ng mga bayani. Ngayon, ang taong ito ay gustong manguna sa timog na lugar, kahit na hindi para kay Yan Yu, hindi natin magagawa. Nakikitang patuloy na lumalaki ang Tianlong sa timog na lugar, ang bagay na ito ay iiwan sa iyo, at dapat mong putulin ang damo at mga ugat. Oo, Doormaster. Sa tirahan ng Tianlong, ang pagdating ng mga naglilinang mula sa lahat ng panig na kabilang sa sphere of influence ng Tianlong sa ngayon, matapos ang maraming pagpili, ang Tianlong ay nag-recruit ng higit sa 600 katao sa pagkakataong ito, at ito ay dahil sinadya ni Suzaku na itaas ang kahirapan ng pagsusulit, kung gayon, ang bilang na ito ay malamang natataas pa. Gayunpaman, magiging mahusay na ang mga 600 kataong ito ay sumali. Sa ngayon, ang pinagsamang kapangyarihan ng Tianlong ay umabot na sa isang nakakatakot na 800 katao. Sa paningin ni Yehan, ang Tianlong ay mag-recruit ng mga talento mula sa buong madilim na lungsod sa hinaharap. Ang bilang na ito ay hindi ang pangwakas na layunin. Kung gusto niyang sakupin ang madilim na lungsod at makipagkompetensya pa sa super sect ng Yao Guangyo, ang kapangyarihan ng Tianlong ay dapat na patuloy na lumago. Ngayon na ito ay nagsimula na, hindi hahayaan ni Yehan na ang pangalan ng Tianlong ay maging hindi kilala. Ang kapangyarihan ng 800 katao, sa kanila, ang mga masters ng Hei Realm ay umabot na sa higit sa 400 katao. Sa loob ng isang araw, ang sphere of influence ng Tianlong sa paligid ay nakolekta na ng Tianlong. Matapos sina Xiaomen at Washerman, ang Tianlong ay maaari ng mabilang-bilang ika-4 na pinakamalaking puwersa sa timog na rehiyon. Siyempre, sa mga tuntunin ng sarili nitong lakas, bagaman ang Tianlong ay may higit na mga tauhan kaysa sa 3 pangunahing puwersang ito ay hindi pa rin kasing lakas ng 3 puwersang ito. Ihambing ang 3 pangunahing puwersa. Pagkatapos ng lahat, maging ang Tianmen, Qi Xiaoman, o Washerman, may mga master sa estado ng konsentrasyon. Gayunpaman, ang 17 sphere of influence na ito ay lahat ay kasama sa bag ni Tianlong, at ang buwan ng kita ng mga spirit stones ay medyo nakakatakot din, na malapit sa 400,000 spirit stones. Ang ganitong uri ng kita ay tiyak na hindi maihahambing sa Tianmen, Chixiao ang 3 pangunahing kapangyarihan ng Washerman at Washerman ay magkakaiba. Sa tirahan ng Tianlong, sa sandaling ito, sa gabay ni Suzaku, si Yehan ay nag-aayos ng isang pagtitipon ng array. Ang pagtitipon ng espiritual na array ay gumagamit ng mga espiritual na binhi bilang mga mata ng array. Sa 4 na direksyon ng silangan, kanluran, timog, at hilaga, ang mga spirit stones ay inilalagay bilang mga pundasyon. Isang napaka-misteryosong paraan ang ginagamit upang pilitin ang mga espiritual na binhi at ang mga spirit stones sa 4 na direksyon ng silangan, kanluran, timog, at hilaga na magkaakit-akit sa isa't isa. Ang kapangyarihan ng pinagmulan ay patuloy na naililipat, at ang ikot ay pabalik-balik, upang tipunin ang aura at isang punto sa pagitan ng langit at lupa. Sa itaas ng kawalan, si Yehan ay lumikha ng isang kakaibang handprint gamit ang isang kamay, na tinatawag na Juling Yin. Sa isang iglap, ang espiritual na enerhiya sa kawalan ay nagtipon ng mabilis, at ang maringal na espiritual na enerhiya ay parang isang hindi nakikitang Milky Way. Sa pangkalahatan, ang isang espiritual na bagyo ng enerhiya ay humihip na sa itaas ng kawalan. Bigla, nakita ko ang selyo ng pagtitipon ng espiritu sa kamay ni Yehan na mabilis na sumasalpok sa kawalan. Sa tanawin na iyon, tila si Yehan ay sumuntok pababa mula sa kawalan, at pagkatapos, isang hindi nakikitang air shield ang binalot sa paligid sa loob ng 1 kilometro. Ito ay nabalot na nagparamdam sa mga tao sa tirahan ng Tianlong na agad na naramdaman ang malawak na pagbabago ng aura na kumakalat sa buong residente. Tagumpay! Ang mga mata ni Shi Wulei at ng iba pa ay lumiwanag, at tinitigil nila si Yehan sa itaas ng kawalan. Ang mga mukha ng higit sa 800 miyembro ng Tianlong ay nasa sabik din. Ang paglilinang sa pagtitipon ng espiritual na array na ito ay tiyak na mas mahirap kaysa sa pagsasanay sa pagtitipon ng espiritual na array. Ang paglilinang sa labas ay mas malakas, at ang ganitong makapangyarihang mga mapagkukunan ng paglilinang ay hindi magagamit kahit na sa Tianmen. Ang pagsali sa Tianlong, hindi lamang may makapangyarihang mga mapagkukunan ng pagsasanay tulad ng Julang Formation, ngunit mayroon ding 2 bituing alchemist bilang suporta, na nagbibigay na sa mga sumali ng isang pakiramdam ng pag-aari. Sa kawalan, si Yehan ay huminga ng malalim.
Ang pagtatatag ng pagtitipon ng array na ito ay maaaring patuloy na magtipon ng espiritual na enerhiya mula sa nakapaligid na mundo patungo sa tirahan ng Tianlong, na ginagawa itong isang banal na lugar para sa paglilinang, na may sagana na espiritual na enerhiya. Bagaman ang pagtitipon ng espiritual na porma sayon ay malayo pa rin sa mga espiritual na ugat, ngunit sa madilim na lungsod, ang Yanwang Palace, Wuseng Palace, at Helian Palace lamang ang may pagtitipon ng espiritual na porma sayon, at ang ibang mga puwersa ay wala nito. Yehan, gamit ang pagtitipon ng espiritual na array na ito, ngayon ang ating Tianlong ay maituturing na isang tunay na kapangyarihan. Nakaramdam ng kaunting emosyon si Shi Wulei. Ang pag-iral ni Yehan, isang baliw na tao, ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kakayahang gawin ang lahat kay Yehan. Kung ihahambing sa Tianlong na itinayo ni Yehan sa loob lamang ng ilang araw, walang paghahambing sa Tears Frigate na kanyang pinaghirapan na itayo. Ngumiti si Yehan at nagsabi, sa tingin ko ay pipili ang ilang mga tao na sumali sa Tianlong sa huling yugto. Maaari lamang natin itong bilangin bilang simula. Ang aking layunin ay hindi limitado sa timog na lugar, at lalong hindi ang lungsod ng kadiliman. Hindi ko alam kung ang tatlo sa inyo ay gustong sumasang-ayon ba kayong sumunod sa akin sa Yaguang Realm na ito upang ailatag ang ating sariling kalangitan ng Tianlong. Tiningnan ni Yehan sina Shi Wulei, Dao Tong, at Xiao Yuangang, ang kanyang mga mata ay taos puso. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga katawan ni Shi Wulei at ng tatlo sa kanila ay nayanig, at inilatag nila ang isang piraso ng kalangitan na pag-aari ng Tianlong sa Yaguang domain na ito. Ang ganitong uri ng pang-abay ng pagmamalaki ay nagparamdam sa kanila na parang ang dugo sa kanilang mga katawan ay nasindihan, at ang dugo sa kanilang mga katawan ay kumulo, hindi mapakali sa loob ng mahabang panahon. Ang iyong ambisyon ay talagang pambihira. Bumantong hininga si Daotong at nakangiting nagsabi. Kabanata 1527. Sabi ni Yehan, gamit ang ambisyon, magkakaroon ka ng direksyon. Ang simula ng tagumpay ay kadalasang sinamahan ng ambisyon. Natatakot ako na ang siyam na pangunahing puwersa sa Yaguang region ay napunta rito noon, kaya nakamit nila ang kanilang kasalukuyang kaluwalhatian. Bata pa tayo. Dapat kang magkaroon ng mga ambisyon, pangarap, at mga hangarin, marahil, matapos ang pagdaan sa hangin at ulan, ang Tianlong ay makakapag-upo sa pantay na katayuan sa siyam na makapangyarihang puwersang iyon. Hoy, ang pagsunod sa iyo ay mas kawili-wili at kapana-panabik kaysa sa pagsali sa Janzong. Kung kaya nating talagang gawing isang superpower ang Tianlong na tulad ng Janzong, si Chu Wuyan na sumali sa Janzong ay nasa harap natin noon. Kung hindi natin kayang itaas ang ating mga ulo, kahit na hindi tayo sumali sa sekta, makakaya nating tumayo sa itaas nila sa hinaharap. Sabi ni Xiao Yuangang na may ningning sa kanyang mga mata. Tinitigan ni Shi Wulei si Yehan at sinabi, kung matutulungan mo ako sa isang bagay sa hinaharap, paano kung ibenta ko ang aking buhay na Shi Wulei sa Tianlong? Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at nagsabi, kilala kita, babae, may mga lihim ka. Nang marinig ito, umirap si Shi Wulei at sinaman ng tingin si Yehan. Ang iyong negosyo ay negosyo ng Tianlong. Kung tayo ay nakatadhana na magkasama sa dakilang mundong ito, dapat tayong magtulungan. Matapos magsalita, inilahad ni Yehan ang kanyang kamay sa tatlo sa kanila. Matapos magtinginan ng apat sa kanila, mahigpit nilang hinawakan ang isa't isa. Kasabay nito, kung ang Tianlong ay gustong sumulpot sa kalangitan, kinakailangan na magtipon ng isang grupo ng mga taong may magkakatulad na layunin, at ang tatlo ni Shi Wulei ay napakahusay. Sa oras na ito, sa labas ng bulwagan, si Jiang Ye ay mabilis na pumasok. Nang makita ito, sina Yehan at ang iba pa ay tumingin. Master, may balita mula sa ibaba na ang kisyo ng Tianmen ay pumasok sa sphere of influence ng ating Tianlong kasama ang mga masters, at nagmamadali patungo sa atin. Malalim na tinig na sabi ni Jiang Ye. 7 masasamang espiritu ng Tianmen. Kumunat ang noo ni Yehan. Alam niya ang kapangyarihan ng Tianmen, ngunit ang Tianlong at Tianmen ay walang sama ng loob. Ano ang ibig sabihin ng 7 masasamang espiritu ng Tianmen? Ilan ang kanilang dumating? Tanong ni Shi Wulei na may masungit na ekspresyon sa kanyang mukha. Sabi ni Jiang Ye, isang kabuoang 4 na Tianmen 7 demons ang dumating, at nangunguna sila sa higit sa 300 masters. Sa tingin ko ito ang mga aksyon ng ating Tianlong ang umakit sa kanila. Nang marinig ito, pumikit si Yehan at nagsabi, tila hindi sila maganda ang pagdating, kaya ipasa ang utos na hayaan ang mga tao ng Tianlong na maghanda para makipaglaban. Sa kalangitan sa itaas ng istasyon ng Tianlong, ang mga masters ng Tianlong ay nakatayo sa kawalan na parang isang itim na ulap.
Sa pinakaharap, sina Yehan at ang iba pa ay tinitigan ang kawalan sa harap nila. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga nagbabantang masters ang lumitaw sa kanilang paningin. Ang aura ng grupong ito ng mga tao ay napakamapang-api, bago pa dumating ang mga tao, ang walang hangganang masasamang espiritu ay kumalat na sa mga tao ng Tianlong. Nang makita ito, ang katawan ng master ng Tianlong ay umaalon din ng masasamang espiritu, at tinitigan niya ang harapan ng mga malamig na mata. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yehan at ng iba pa ay napunta na sa apat na masters na nanloob sa harap nila. Ang lakas ng apat na taong ito ay napakalakas, at ang bawat isa sa kanila ay isang master ng Netherrealm. Ang pagdating ng apat na masasamang espiritu ng Tianmen ay nagparamdam sa mga tao ng Tianlong na handa na para makipaglaban. Isang nakakatakot na kapaligiran ang kumalat sa kalangitan. Sa harap nila, ang mga umaalingaw-ngaw na masasamang espiritu ay umaalon. Mahigit sa 300 masters ang nakatayo sa kawalan. Ang bawat isa sa mga taong ito ay isang master ng kaharian ng pagkakaisa. Ang langit at tao na kaharian ay hindi man lang ito nakikita. At sa harap ng higit sa 300 masters ng Hay Realm, mayroong apat na mapang apong masters ng Netherrealm, 2 sa unang yugto ng Netherrealm, at 2 sa gitnang yugto ng Netherrealm. Ang apat ni Yehan, at sila ang apat na masasamang espiritu sa gitna ng 7 masasamang espiritu ng Tianmen. Upang harapin ang Tianlong, si Sheng Wuzhan ay direktang nagmobilize ng apat na masasamang espiritu at 300 masters ng kaharian ng pagkakaisa. Ito ay lubos na upang puksay ng Tianlong ng isang biglaan. Hindi ito maihahambing sa Tianmen. Ang mga iyon ay mga tao mula sa Tianmen, at ang mga pinuno ay 4 sa 7 masasamang espiritu ng Tianmen. Paano sila napunta sa sphere of influence ng Tianlong? Natatakot ako na ang mabaliw na pagpapalawak ng Tianlong ay nakakuha ng atensyon ng Tianmen. Sa timog na lugar, ang Tianmen, Xiaoman, at Washerman ay 3 haligi. Sa ngayon, ang Tianlong ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paglaki. Bilang isa sa 3 pangunahing puwersa sa timog na lugar, ang Tianmen ay natural na ayaw makita ito. May tumayo at nagbanta sa kanila. Sa ibaba, kasama ang pagdating ng mga masters na pinangunahan ng 4 na masasamang espiritu ng Tianmen, nakakuha rin ito ng atensyon ng maraming tao, at itinaas nila ang kanilang mga ulo upang panoorin ang mga tao ng Tianmen at Tianlong sa kawalan. Sa kawalan, ang dalawang panig ay nagtinginan, at isang alon ng pakikipaglaban at pagpatay ang sumulpot sa hangin. Sa sandaling ito, nakita ko ang master ng 4 na masasamang espiritu sa gitna ng 7 masasamang espiritu ng sekta noong araw na iyon na naglalakad palabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng masasamang espiritu na nahulog kay Yehan, at sinabi, "Ikaw si Yehan, ang master ng Tianlong, ang unang henyo sa listahan ng mga bayani." Sabi ni Yehan, "Wala akong suma ng loob sa pagitan ng Tianlong at Tianmen. Hindi ko alam kung bakit mo inilipat ang mga tao rito." Nang marinig ito, nakita ko ang isang lalaki na sumulyap sa master ng Tianlong sa likuran ni Yehan, at umngisi. "Nag-recruit ka ng napakaraming tao sa loob lamang ng ilang araw, tila ang ambisyon ng iyong Tianlong ay talagang malaki, ngunit kahit na ang iyong Tianlong gaano man karami ang mga tao, ito ay isang karamihan lamang. Ngayon, ang aking Tianmen ay wala rito para sa iba pang bagay, upang sirain ka lamang Tianlong, Yehan, kung ikaw, ang unang henyo sa listahan ng mga bayani, ay ayaw mamatay ng masyadong maaga, maaari rin itong bigyan ka ng ilang araw pa upang mabuhay." Matapos magsalita ang lalaki, isang napakalaking nakamamatay na aura ang bumulwak mula sa master ng Tianmen, na tinatakpan ang mga tao ng Tianlong na parang ulap. "Apat ka lang ang sumisira sa akin, isang malaking biro, maliban na lang kung si Sheng Wuzhan ay personal na nakatayo rito." Si Shi Wuli ay may hawak na isang pilak na baril sa kanyang kamay, itinuro ang langit, ang kanyang mga mata ay malamig, ang marahas na katawan ng reyna ang lakas ng pakikipaglaban ay gumugulong. "Mayabang na babae, patayin ang iyong Tianlong, 4 sa atin ay sapat na, patayin sila." Kabanata 1528. Sa isang iglap nakita ko ang mga masters ng Tianmen na sumusugod palabas, ang tunog ng paglagos sa kalangitan ay magkakaugnay sa isang piraso, at ang mga pag-atake ay sumabog na at pinatay sila sa kawalan. Natatakot akong ang 4 sa inyo ay talagang hindi sapat ang kakayahan, patayin." Walang pakialam ang ekspresyon ni Yehan, at lumabas siya sa kawalan. Kasunod ng kanyang utos, ang mga masters ng Tianlong ay sumugod din palabas sa pamumuno ni Shi Wuli at ng 3 pa.
Ito ay naharang, at sa gitna ng mga lumilipad na figure sa buong kalangitan, si Shi Wulei ay sumugod sa kalangitan, at ang pilak na sibat sa kanyang kamay ay itinapon niya ng diretso, parang sibat, ito ay sumirit patungo sa isang master ng pagkakaisa. Ang kalaban ng tatlo sa inyo ay ako. Itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay, ang kanyang mahabang buhok ay umalon, at ang kanyang ligaw at makapangyarihang mga mata ay direktang tumitig sa tatlong masasamang espiritu. Dito, maliban kay Yehan, walang sino man ang nang-ahas na harapin ang tatlong masasamang espiritu ng mag-isa. Siya ay isang master ng Yujing Realm, at mayroong dalawang gitnang yugto at isang unang yugto ng mga masters ng Yutong Realm. Mayabang na bata, talagang iniisip mo ba na ikaw ay hindi matatalo kapag ikaw ang unang tao sa listahan ng mga bayani? Papatayin kita. Isang master ng gitnang yugto ng Tongyu Realm ang sumabog patungo kay Yehan, at humiwa pababa mula sa ere gamit ang isang napakamapagpilit na kutsilyo. Maaaring makita ng Banayad na ang kawalan ay direktang nahati sa landas ng liwanag ng kutsilyong ito. Isang nakakagulat na bakas, kasama ang pagkalat ng landas na ito, ang katawan ni Yehan ay tila hiniwa ng kutsilyong ito. Upang patayin ka, isang espada ay sapat na. Naglakad si Yehan. Ang longevity sword na nakasabit sa kanyang baywang ay biglang lumabas sa kanyang talim. Ang nakakatakot na intensyon ng espada ay sumugod sa kalangitan. Isang pilak na liwanag ang tumusok sa araw na parang bahaghari, si Yehan ay humiwa gamit ang isang espada, at sa isang iglap, ang nakakatakot na tunog ng ginto at bakal ay narinig umaalingaw-ngaw sa itaas ng kalangitan, ang pagbangga ng espada at kutsilyo, ang mahabang kutsilyo sa kamay ng master ng gitnang yugto ng Tongyujing ay direktang pinutol ng longevity sword ni Yehan, at ang nakakatakot na liwanag ng espada ay hindi matatalo sa kawalan na iyon. Whoosh! Ang bugzo ng hangin ay umihip, ang master ng Netherworld ay nagulat, at nagmadaling umatras sa kawalan, ngunit ang espada ni Yehan ay patuloy na pinipilit siya ng mahigpit, at maaaring putulin ang kanyang ulo anumang oras. Bata, humingi ka ng kamatayan. Nang makita ang tanawin na ito, ang dalawa pang liblib na masters ay nagalit, at sumugod kay Yehan mula sa dalawang direksyon sa kawalan, ang isa ay may kutsilyo at ang isa ay may espada, na humaharang sa daan ni Yehan ng sabay. Umaasa lang sa apat sa inyo, gusto ninyo ring sirain ang aking Tianlong. Mga tanga! Malamig ang ekspresyon ni Yehan, ang longevity sword ay biglang sumalpok, at ang puting liwanag ng espada ay tumusok sa kalangitan, at ang dalawang liblib na masters na humaharang sa daan ni Yehan ay napilitang umatras sa isang iglap. Ang pangyayaring ito ay nangyari sa isang kisap mata. Si Yehan ay gumamit ng isa laban sa tatlo, at gamit ang kanyang lakas sa huling yugto ng kaharian ng pagkakaisa, pinilit niyang umatras ang tatlong masters ng Netherworld Realm, at kasama rin dito ang dalawang masters ng Netherworld Realm. Gitnang yugto master. Ang lakas ng Yehan na ito ay lalong nagiging kakaiba. Kung ang apat na masasamang espiritu ng Tianmen ay gustong sirain ang Tianlong, mamamatay sila. Talagang medyo misteryoso. Gamit ang kakaibang lakas ng pakikipaglaban ni Yehan, kahit na ang apat na masasamang espiritu ng Heavenly Gate ay halos hindi siya mapigilan. 2 araw na ang nakakaraan, ang taong ito ay nag-alis ng 11 puwersa sa loob ng isang araw. Pinatay ang 11 liblib na masters. Nang makita si Yehan na nakikipaglaban sa tatlong masasamang masters ng mag-isa, ang mga mata ng maraming tao ay nakatuon sa tanawin na iyon. Kakaibang tao, sa iyo rito, natatakot akong ang apat na espiritu ng Heavenly Gate ay hindi na babalik ngayon. Naisip ni Shi Wulei sa kanyang sarili, ang pilak na baril sa kanyang kamay ay naging mas marahas, at ang isang pumipilit sa kanya na makipaglaban sa unang yugto ng Tongyujing, ang mga masters ay lahat ay mapanganib at lubhang nahihiya. Hayop, ang batang ito ay mapanlinlang, magtulungan tayo at patayin siya, anuman ang buhay o kamatayan. Ang mga mukha ng mga masters ng tatlong masasamang espiritu na napilitang umatras ni Yehan ay napakasamang mukha. Ang tatlo sa kanila ay malakas na yumapak sa kawalan, dala ang napakalaking intensyon na pumatay, at sumabog kay Yehan na parang tatlong bugzo ng hangin. Ang kahilingan ni Sheng Huazan ay ibalik si Yehan ng buhay, ngunit sa sandaling ito, ang lakas ng pakikipaglaban ni Yehan ay napakagulo, mahirap sabihin kung kaya bang talunin ng tatlo sa kanila si Yehan. Ito ay isang pampaganya lamang kanina, ngayon, hayaan mong ipadala ko ang tatlo sa inyo sa impyerno. Tawa. Isang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ang sumibol mula sa espada ni Yehan, at ang Taisho 100 steps ay kumalat sa kawalan. Sa isang kisap mata, ang mga after images ay lumitaw sa kawalan, na nagparamdam sa tatlong masasamang masters na mawala ang kanilang mga target sa pag-atake.
Sa kawalan, pinakawalan ni Yehan ang kapangyarihan ng ginto, pumapatay gamit ang nakakatakot na liwanag ng espada. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay napakatalas at walang hanggan na sumalpok sa mundo na parang sasalpok sa buong mundo, at kasabay nito, si Yehan ay nagsagawa rin ng Taisho 100 Steps, ang hanay na ito ng martial arts. Si Yehan ay naigalinang nasa loob ng 30 hakbang, hayaan siyang lumangoy ng malaya, ordinaryong tao, kahit na ang kanyang anino ay hindi makikita. Sa isang iglap, ang tatlong masasamang masters na nagtulong-tulong upang patayin si Yehan ay lubos na nawala ang tunay na figure ni Yehan. Ang mga pag-atake ng tatlo sa kanila ay sumabog sa kawalan ng sabay, at ang mga pag-atake kay Yehan ay sumabog sa kanila sa isang iglap. After image, hindi maganda. Dumating ang isang pakiramdam ng krisis, at sa likuran ng tatlong masters, isang gintong kabayo ang sumirit patungo sa tatlo sa kanila. Ang espadang ito ay napakalapit sa sukdulan na ang tatlong masters ay umiwas pa man. Walang oras. Swipe. Ang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ay sumalpok sa kanilang mga katawan. Ang espada ni Yehan ay pinutol ang katawan ng master ng tatlong masasamang espiritu, at pinatay ang tatlo sa kanila gamit ang isang espada. Kabanata 1529. Mabuti naman, pinatay ko si Sancha gamit ang isang espada. Nang makita ito, ang mga mata ng maraming tao ay kumislap ng pagkagulat. Ang binata na may sirang braso sa itaas ng kawalan ay tila hindi mapipigilan sa timog na lugar. 17 maliliit na puwersa ang napawi sa loob ng isang araw, at ngayon, maging ang tatlong masters ng Tianmen ay malapit ng mamatay sa kanyang mga kamay. Tatlo sa mga masters ng apat na masasamang espiritu na dumating dito ay namatay na. Natatakot ako na ang mga taong dumating dito mula sa Tianmen ngayon ay mapapawi. Ang mga nagugulat na mata ay tumitig sa eksena sa kalangitan. Si Han, ang kakaibang pinuno, ay maaaring malaman ang susunod na wakas ng Tianmen ng hindi hulaan. Sa sandaling ito, ang master ng Tong Yujing na nakikipaglaban kay Shi Wulei ay natakot. Ang tatlo pa ay namatay, na nagparamdam sa kanya na umatras. Si Yehan ay napakakatakot na imposibleng iligtas ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanya ng mag-isa. Tianmen, umatras. Gamit ang isang utos, ang master ng Netherworld Realm ng Tianmen ay direktang sumuko sa pakikipaglaban kay Shi Wulei at tumakas sa malayo. Kung gusto mong umalis, walang sino man mula sa Tianmen ang mananatili. Sa kawalan, ang katawan ni Yehan ay puno ng intensyon na pumatay. Ang kanyang espada ay agad na pumatay sa nakatakas na master ng Netherworld Realm na parang may mga mata. Sa ngayon, ang lakas ng pakikipaglaban ni Yehan ay napakakatakot. Ang mga taong nasa ibaba ng huling yugto ay hindi kayang makipaglaban sa kanya. Kung gusto mong pilitin si Yehan na mag-all out, ang mga masters lamang sa huling yugto ng Tong Yujing ang makakagawa nito. Gamit ang pagpatay sa lahat ng mga masters ng apat na masasamang espiritu, ang buong larangan ng digmaan ay agad na uminit. Ang mga masters na dumating dito mula sa Tianmen ay walang gulugod. Bilang karagdagan sa kakaibang lakas ng pakikipaglaban ni Yehan, at kay Shi Wulei, ang pitmaster sa unang yugto ng Tongyu Realm, ang Tianmen ang mga tao ay nasa estado ng pagiging pinapatay. Dahil ang mga tao mula sa Tianmen ay pumunta sa kanila ng mag-isa, si Yehan ay tiyak na hindi magiging mahabagin. Anuman, ang Tianlong ay gustong sakupin ang timog na rehiyon, kaya tiyak na lalaban siya laban sa Tianmen sa hinaharap, at ngayon, ito ang pinakamagandang pagkakataon upang pahinain ang lakas ng Tianmen. Si Sisha ay patay na, at ang mga masters na dumating dito mula sa Tianmen ay tapos na. Bagaman ang Tianlong na ito ay kamakailan lamang na itinatag, ang lakas nito ay lalong lumalakas, lalo na sa kanila ay may isang pinuno na may napakakaibang talento at lakas ng pakikipaglaban. Gayunpaman, pagkatapos ng labanang ito, ang relasyon sa pagitan ng Tianlong at Tianmen ay maaaring tulad ng apoy at tubig. Ang apat na masters ng Tianmen at higit sa 300 katao ay namatay sa mga kamay ng Tianlong. Ang labanan ni Shenghua ay hindi kailanman malulunok. Gamit ang tonong ito, natatakot akong gagawin niya ito mismo kapag hinarap ang Tianlong sa susunod. Ang buong hukbo ng Tianmen ay napawi, at walang sino man ang makatatakas. Matapos ang labanang ito, ang reputasyon ng Tianlong sa timog na rehiyon ay walang alinlangang magiging mas lalong magiging malakas. Sa mundong ito, ang mga malalakas ay nirerespeto, at ang mga malalakas ay lahat ay hinahangaan at kinatatakutan ng iba. Sa ngayon, sa puso ng Tianlong, si Yehan ang makapangyarihang lahat. Sa loob lamang ng ilang araw, ang Tianlong ay may ganoong laki, at maging ang lahat ng mga masters ng Tianmen na magkakasala sa hinaharap ay papatayin, lahat ay salamat sa pag-iral ni Yehan bilang pinuno. Yehan,
tila ang mga tao ng Tianmen ay nakatuon na sa ating Tianlong. Sa pagkakataong ito ay napawi na natin ang lahat ng mga tao ng Tianmen at pinatay ang mga masters ng apat na masasamang espiritu. Si Sheng Huazon, ang master ng Tianmen, ay tiyak na hindi hahayaan ito. Personal siyang aatake, nakaharap siya, isang master sa estado ng konsentrasyon, baka hindi natin siya mapigilan. Sa bulwagan, ang apat ni Nayehan ay nag-uusap. Bukod dito, matapos makaranas ng ganoong mabigat na pagkawala, natatakot akong ang labanang ito ni Shenghua ay agad na saisalakay sa ating Tianlong. Malalim na tinig na sabi ni Dao Tong. Bagaman ang labanang ito ay nanalo, ang lahat ay hindi nabulag ng record sa harap nila. Nang marinig ito, sabi ni Yehan, ang Sheng Huazon na ito ay talagang isang mahirap na karakter na harapin. Gamit ang lakas ng ating mga eksperto, hindi natin mapipigilan si Sheng Huazon. Gayunpaman, ang pamilya ng Tianmen ay hindi lamang ang isa sa timog na lugar. Panipi. Yehan, ang ibig mong sabihin ay Qi Xiaoman at Washerman. Tanong ni Shi Wulei. Nakangiting sabi ni Yehan, Tianmen, Qi Xiaoman, at Washerman, ang tatlong pangunahing puwersang ito ay parang apoy at tubig, at walang paraan upang harapin ang digmaang ito ni Shenghua. Marahil, ito ang ating pagsakop sa timog. Isang magandang pagkakataon sa lugar. Yehan, anong gamot ang iyong ibinebenta sa kalabasa? Nagtatakang tanong ni Dao Tong. Gusto mong magtulungan upang harapin ang Tianmen. Tiningnan ni Shi Wulei si Yehan. Pumikit si Yehan at nagsabi, hindi lang ito tungkol sa pagtutulungan. Dito, mahirap makakuha ng matibay na paninindigan kung wala kang matigas na puso. Bago tayo wala pang lakas upang harapin ang digmaang ito ni Shenghua, maaari lamang tayong gumawa ng mga trick. Nakasalalay ito kung ang taong hinahanap natin ay sapat na katalinuhan, natatakot ako na ang susunod na laro ay magiging isang kompetisyon ng lakas at karunungan. Ikaw na hayop, maaari mo bang ipaliwanag ito ng medyo malinaw? Hindi na kinaya ni Xiao Yuangang ang kanyang ugali, at tinanong si Yehan. Nang makita ito, umiling si Yehan at nakangiting nagsabi, gamit ang ganoong mabigat na pagkawala, kung ako si Sheng Huazon, sasalakayin ko kayo bukas sa pinakamatagal, kaya bago iyon, maaari ko lamang munang maghanap ng isang alyado. Nang marinig ito, tinanong ni Shi Wulei, Qi Xiaoman at Washerman, alin sa dalawang ito ang pipiliin mo? Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan si Shi Wulei at nagsabi, pupunta ako sa Wu Shaman. Narinig kong ang Wu Shaman at Tianmen ang may pinakamalalim na sama ng loob. Ngayon ay may magandang pagkakataon na maalis ang Tianmen. Sa tingin ko ay Washerman ay hindi susuko. Sasama kami sa iyo, sabi ni Shi Wulei. Umiling si Yehan at nagsabi, hindi na kailangan, ang Tianlong ay kailangan ka pa ring umupo sa bayan, at mas kaunting mga taong nakakaalam tungkol sa bagay na ito, mas mabuti, huwag kang mag-alala, kahit na ang Washerman ay gustong alisin ang ating Tianlong tulad ng Tianmen, ngunit naniniwala tayo sa paghahambing, gusto nilang alisin muna ang Tianmen, kasunod ang Qi Xiaoman, at sa wakas ang ating Tianlong. Kung kaya ng ating Tianlong na sakupin ang timog na lugar sa pinakamabilis na bilis, marahil, ay nakasalalay sa pagkakataong ito. Ang pag-atake ng Tianmen sa Tianlong ay nagparamdam kay Yehan ng isang pagkakataon para sa Tianlong na lumawak sa timog na lugar ng isang biglaan. Gayunpaman, mayroong ilang mga panganib dito, ngunit gusto pa ring subukan ni Yehan. Habang ang mga tao ng Tianmen ay napawi sa mga kamay ng Tianlong, sa sandaling ito, sa garrison ng Tianmen, si Sheng Huazon, na nakatanggap na ng balita, ay galit na parang isang galit na leon. Kabanata 1530. Pinatay ko ang 300 sa aking mga tauhan, at maging ang master ng apat na masasamang espiritu ay namatay sa kanyang mga kamay. Nagkamali ako at minamaliit ko siya. Sa makatuwid, pipigil ko ang kanyang leeg gamit ang aking sariling mga kamay, at hahayaan kong ang lahat ng mga tao ng Tianlong ay pumunta sa impyerno, isinumpa ang maliit na hayop. Sa itaas ng pangunahing bulwagan, si Sheng Huazon ay nagngangalit, ang kanyang buong mukha ay nabaluktot, na mukhang napaka-nakakatakot. Isang malamig na intensyon na pumatay ang kumalat sa buong pangunahing bulwagan, na ginagawa ang lugar na ito na parang isang yungib ng yelo, na nagpapakilabot sa mga tao. Master, nawalan tayo ng karamihan sa ating mga master sa labanang ito, na napaka hindi kanais-nais para sa ating Tianmen. Isang lalaki sa ibaba ang nagsabing mabangis. Nang marinig ito, si Sheng Huazon ay nagsabi na may malamig na mukha. Tawagan mo ang lahat, bukas ay ipadadala ko ang lahat ng mga tao ng Tianlong sa impyerno, ngunit ang Qi Xiaoman at Washerman ay kailangang mag-ingat. Kapag nawasak na ang Tianlong, kung ang Qi Xiaoman at Washerman ay samantalahin ang pagkakataon na pumasok,
at pagkatapos ay ang ating Tianmen ay magiging napaka-passive at hahayaan ang mga tao na makipag-ugnayan sa Yanwang Folk. Sa pagkakataong ito, ang hayop na si Yanyo ay dapat ding gumawa ng isang bagay. Ang tirahan ng Qi Xiaoman, sa sandaling ito, si Li Qixiao, ang pinuno ng Qi Xiaoman, ay nalaman din ang pagkabigo ng Tianmen. Hehe, ang hayop na si Sheng Wazan ay mahuhulog sa mga kamay ng isang Tianlong na sumulpot ng wala pang ilang araw. Hindi lamang siya nawalan ng 300 masters, ngunit ang 7 masasamang espiritu ng Tianmen Gate ay nawalan din ng 4 na masasamang espiritu. Isang mabigat na pagkawala, ito ay napakahalaga para sa atin. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa Qixiao sect. Mahinang ngumiti si Li Qixiao, ang kanyang madilim na mga mata ay kumikislap. Sect Master, samantalahin ba natin ang pagkakataong ito upang sirain ang Tianmen Shenhua War? Huwag magmadali. Mahinang ngumiti si Li Qixiao, mayroon tayong ideyang ito. Natatakot akong si Zuo Lu ng Wu Shaman ay may parehong plano, hindi ako naniniwala na si Zuo Lu ay hindi matutokso ng magandang pagkakataong ito. Maghintay na lang tayo at tignan, ang panalangin na Mantis ay huhuli sa Cicada, ang Oriole ay nasa likuran, bakit dapat tayong maging Mantis muna? Ang Tianlong ay parang pain ngayon, kapag ang mga tao mula sa Tianmen ay kakain ng pain na ito, marahil si Zuo Lu ay magiging Mantis, at tayo, maging isang Oriole. Ang Doormaster ay matalino. Sa ngayon, ang tirahan ng Wu Shaman ay nasa loob ng isang gate. Dito, ang mga masters ng Wu Shaman ay nagtitipon. Bilang isang matandang kalaban, si Zuo Lun, ang pinuno ng Washerman, ay natural na nakuha ang balita ng pagkatalo ng Tianmen. Hindi ko inaasahan na si Sheng Wazan ay madapa, at nasira pa niya ang ilang tadyang. 300 masters ang napatay, at 4 na masasamang masters ang napatay. Ngayon ay nakikita ko kung paano siya makakakuha ng matibay na paninindigan sa timog na lugar. Si Left Lu ay may ngisi sa kanyang mukha. Tungkol sa Tianmen, matagal na niyang gustong alisin ito. Sa 3 pangunahing puwersa sa timog na rehiyon, ang Tianmen at Yanwang Mansion ay may madalas na palitan. Kung ang Tianmen ay hindi maalis sa lalong madaling panahon, ang Tianmen ay tiyak na magbabante sa Wuxia sa hinaharap, pintuan sa espasyo ng pamumuhay. Master, sa pagkakataong ito ay nais kong pasalamatan si Yehan ng Tianlong. Kung hindi dahil sa kanila, ang Tianmen ay hindi sana nakaranas ng ganoong pagkawala. Susunod, ang oras para mapawi ang Tianmen ay dumating na. Ang pinakamahusay na henyo sa listahan ng mga bayani ay talagang hindi isang madaling karakter. Sabi ni Zuo Lu na may makikitid na mga mata. Hehe, ang master ng Zuimen ay nanalo ng premyo. Narito ako nang hindi inaanyayahan. Huwag kang magulat. Sa oras na ito, isang magaan na tawanan ang nailipat mula sa pangunahing bulwagan ng Washerman na nagdulot ng isang nakakatakot na malamig na liwanag na sumilay sa mga mata ni Zuo Lu. Isang nakakatakot na intensyon na pumatay ang sumibol mula sa mga masters ng Washerman. Sino ang mayabang sa aking Washerman? Lumabas. Ang mga mata ni Zuo Lu ay parang kidlat, ang kanyang nakamamatay na aura ay parang alon, at bigla, sa labas ng bulwagan, isang puting figure ang naglakad papasok mula sa labas at tumayo doon. Sa bulwagan, tiningnan niya si Zuo Lu na may ngiti, at ang taong ito ay si Yehan. Nang makita ito, ang mga masters ng Washerman ay agad na pinalibutan si Yehan, at isang nakamamatay na aura ang binalot sa kanya. Ang master ng kaliwang gate, ito si Yehan. Pumunta ako rito sa pagkakataong ito upang talakayin ang Tianmen kasama ang master ng kaliwang gate. Nais kong malaman kung ang master ng kaliwang gate ay gustong makinig sa akin. Tiningnan ni Yehan si Zuo Lu na may ngiti sa kanyang mukha. Kahit nasa tirahan ng Wu Shaman, mukhang napaka-relax niya. Nang makita ito, iwinagayway ni Zuo Lu ang kanyang kamay upang hayaang umatras ang mga masters na nakapalibot kay Yehan, umngisi siya at nagsabi, kaya ikaw pala ang pinakamahusay na henyo sa listahan ng mga bayani, narinig kong ikaw ay isang pile, kaya totoo nga, paglabag. Ang tirahan ng aking Washerman, ikaw ay talagang matapang, huwag mo akong sabihin, hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Nang marinig ito, si Yehan ay hindi nagalit, ngumiti siya at nagsabi, kung tama ang aking hula, ang kaliwang sect master ay nagpaplano na harapin ang Tianmen matapos sirain ng Tianmen ang aking Tianlong. Bakit ko sasagutin ka? Malamig na umungol si Zuo Lu. Ngumiti si Yehan at nagsabi, kung ako iyon, gagawin ko rin iyon, ngunit hindi ko alam kung isinaalang-alang na ng kaliwang sect master ang Qi Xiaoman, kahit na ang Washerman ay makakasira sa Tianmen. Ngunit kung ang Qi Xiaoman ay laban sa Washerman kapag ang Tianmen ay sumalakay, ang Washerman ay sumalakay, anong pagkakataon sa tingin ng kaliwang gate master na mayroon siya?
Nang marinig ito, isang intensyon na pumatay ang sumilay sa malungkot na mga mata ni Zuolo. Ano ang ibig mong sabihin, natatakot ba ang aking washerman kay Chi Xiaoman? Siyempre hindi. Ngumiti si Yehan, gayunpaman, gamit ang isang kaibigan, isang garantiya. Ngayon ay pumunta ako upang makipagtulungan sa kaliwang sect master. Ikaw at ako ay magkasamang sisira sa Tianmen, at pagkatapos ay sisirain natin si Chi Xiao. Sa ganitong paraan, ang Wu Shaman ang magiging nangingibabaw na pamilya sa timog na lugar na ito. Nais kong malaman kung ano ang aking panukala para sa kaliwang gate. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, si Zuolo ay nag-isip sandali, pagkatapos ay kinitid ang kanyang mga mata, at nakangiting nagsabi, talagang isang magandang mungkahi. Kaya, ang master ng kaliwang sect ay pumayag na makipagtulungan sa atin. Ngumiti si Yehan. Siyempre, sa paghahambing, ang Scarlet Heaven Gate ay talagang mas mapanganib. Matapos mapawi ang Tianmen, magkakaroon tayo ng mas malaking pagkakataon na magkasamang harapin ang Scarlet Heaven Gate. Walang imik na sabi ni Zuolo. Hehe, ang master ng kaliwang sect ay talagang isang masayang tao. Ang Tianmen ay wala na sa ere. Sa inyo at sa akin na nagtutulungan, ang pagkamatay ng Tianmen ay isang tiyak na bagay. Sa oras na iyon, isang Chi Xiaoman na lang ang natitira. Bahagyang ngumiti si Yehan at nagpatuloy. Dahil ang may-ari ng kaliwang pintuan ay pumayag na makipagtulungan, kung gayon, nais ko sa atin ang isang masayang pakikipagtulungan. Sa tingin ko ang timog na lugar ay magiging ating mundo sa lalong madaling panahon. Isang karangalan para sa akin, Zuo, na makipagtulungan sa isang henyo tulad ni Mr. Ye. Tumayo si Zuolo, kinitid ang kanyang mga mata at ngumiti. Kung ganoon, mauuna na ako. Matapos mapawi ang Tianmen, mag-iinom ako ng ilang inumin kasama ang kaliwang pintuan master.